Iniulat ng Department of Migrant Workers na sa susunod na linggo, inaasahang aabot na sa halos 2,000 ang bilang ng repatriated OFW mula sa Middle East mula nang sumiklab ang gyera doon noong March 1. Inaasahan din ang pagdating ng unang batch ng mga OFW mula sa Kuwait na inilipat sa Riyadh at Saudi Arabia bago nakasakay ng flight pauwi ng Pilipinas. Bukod dito, naghahanda na rin ang ahensya ng panibagong chartered flights para sa mga Pilipinong manggagawa mula sa Bahrain, Kuwait, Qatar at posibleng kasama rin ang ilang OFW mula sa Israel. At dahil sa inaasahang malaking bilang ng mga iuwing OFWs, magdadagdag ang DMW at OWA ng kanilang mga tauhan na mag-aasikaso sa ating mga kababayan na kailangang tumawid sa ibang mga bansa bago makasakay ng eroplano pauwi ng Pilipinas. I will be flying to Riyadh this week to make sure that our preparation for the next charter flight of our workers ay smooth dahil mas marami pong last time mas marami po yung mga distressed workers natin from the Kingdom of Saudi Arabia. Ngayon sa second charter, mas marami po ang manggagaling sa Kuwait, Qatar, and Bahrain. Tiniyak din ng DMW at OWA na hindi pinababayaan ang mga Pilipinong manggagawa na inililikas mula sa iba't ibang bansa sa gitna ng pangamba sa seguridad. Hindi po posible na gawin yung ganong klaseng operation na magtatawid ka ng daang-daang tao nang hindi po ito one country team ng DFA, DMW, OWA. Sakaling tumagal pa ang digmaan sa Middle East, tiniyak ng pamahalaan na kaya nitong sustenehan ng tuloy-tuloy na repatriation ng mga OFW, maging ang assistance na kakailanganin ng mga ito sa kanilang pagbabalik Pilipinas. The OFWs will have the support needed. So kami po, na-mention ni Sec kanina, 2 pondo na umaandar ngayon, we're working on covering all these expenses. So sa amin, nabigyan na kami rin ng guidance and yung assurance yung importante na ang priority yung ating mga OFWs at yung repatriation and assistance na mabibigay sa kanila. So sa ngayon, to cut the long story short, kayang-kaya pa po ng pondo ng both DMW and OWA. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.